Hello guys, ayan, unang-una sa lahat guys, magpapasalamat muna ako sa inyong lahat. Sa mga bago kong subscribers sa aking YouTube channel, maraming salamat talaga from the bottom of my heart. Ayan, maraming salamat dahil napasaya nyo ako at talagang ang saya lang dahil ang dami at dumami pa kayo lalo sa aking YouTube channel na nanonood. Kaya maraming salamat sa mga datihang kong subscribers na pabalik-balik manood sa aking YouTube channel. Ayan, sa aking mga video, maraming salamat talaga sa inyong lahat. Ayan, sana mas madagdagan pa tayo lalo. At sana tangkilikin nyo pa rin ang aking mga video na ginagawa. Ayan guys, sa ngayon, ang video na to ay nakita ko ulit. Meron ng bagong statement si Mr. Raffy Tulfo. Meron na siyang clarification tungkol doon sa nangyari o tungkol doon sa video na nag-viral o kumalat sa social media. Napanood ko na ngayon guys ang kanyang statement o ang kanyang clarification statement ni Mr. Raffy Tulfo tungkol doon sa nangyari kahapon o tungkol doon sa nangyari sa video na kumalat sa social media. Ayan, nais niyang gawa ng clarification or statement kung bakit niya nasabi o kung bakit niya nasabi sa kanyang programa ang ganong statement. Meron siyang clarification para sa atin o para sa mga supporters ni Pangulong Duterte o para sa mga doon sa solid DDS na yun nga ay na-involved doon sa kanyang programang, doon sa kanyang nasabi sa kanyang programa na kung saan ay ikinagalit ng karamihan ng mga DDS, lalong-lalo na ang mga OFW na sumuporta sa ating Pangulong Duterte. Ayan, panoorin na lang natin guys ng sabay-sabay. Although napanood ko na rin yan, panoorin nyo guys at kayo na ang magbigay ng opinion nyo kung ano ang masasabi nyo sa kanyang clarification at sa kanyang statement kung bakit niya nabanggit o bakit niya nasabi sa kanyang programa yung nakaraang video. Ayan, para sa akin, kay Mr. Raffy Tulfo, ang masasabi ko lang ay magkita-kita na lang tayo sa eleksyon sa May 2022. Yun na lang. At kung sino man yung aking mapupusuan na ibuboto, kung sino man yun may magandang hangarin doon sa ating bansa, yun ang aking ibuboto. Yun ang aking pipiliin sa darating na eleksyon o sa darating na halalan sa 2022. Ayun guys, tara panoorin natin guys ng sabay-sabay. Let's watch! First, hindi po ako tatakbo sa pagka-vice presidente. Again, hindi po ako tatakbo sa pagka-vice presidente sa darating na halalan. Meron po mga naghikayat sa akin na maging katandem nila para maging vice presidente this 2022 elections. At yun po ay magpakalat ng fake news para sa ikabubuti po ng ating bayan. Period. And that's my last statement.